Magandang araw sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Health Justice Talks, Usapang Kalusugan at Batas. Ako po si Patricia Reyes, ang inyong host para sa episode na ito, at ang usapan o ang talakayan natin ay kaugnay ng kidney disease o chronic kidney disease. Paano ba ito maiiwasan at paano ba natin mamamanage ang ganitong klase ng sakit? Kaya naman kasama natin para sa episode na ito ay mga representatives mula sa Dialysis PH Support Group, ang kanilang founder na si Ginoong Ray Abacan Jr. Hi, Sir Ray. Yan, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga makikinig. Kamusta po? Yes, kamusta? Maraming salamat, Sir Ray. At syempre ang kanilang administrative officer, si Ma'am Shirley Manlangit. Hi, Ma'am Shirley. Hello po. Hello po. Representing po ako dito sa Northern Mindanao po. Sa City po. Okay. Maraming salamat po sa pagsali o pag-join nyo dito sa amin sa Health Justice Talks. So unang-una sa lahat, pakikwento naman po muna sa amin gaano na po kayo katagal mula nung ma-diagnose po kayo ng chronic kidney disease. Sir Ray muna. Ayan po, bago po ako magsimula, nais ko lang pong batiin ang lahat na nakaraan pong buwan nag-celebrate po tayo ng National Kidney Month. So ayan po, may mga project po kami at mga events kung saan niraise po namin ng awareness tungkol po sa chronic kidney disease. So ako po ay nag-start ng aking chronic kidney disease journey noong 2010 po. Nung ako po ay isang college student, na-diagnose po ako ng CKD stage 5, secondary to glomerulonephritis. So ang naging po ng aking sakit dahil po sa pagbago ng aking lifestyle kung saan mahilig ako sa mga maalat, sa mga fast food, yan, soft drinks. So medyo naabuso ko siya, naakala ko okay lang. So doon po nauwi po ako sa chronic kidney disease. Yan po. So anong naging impact nito sa pang-araw-araw mong gawain, pang-araw-araw na buhay? Naku, malaki po kasi graduating student po ako noon. Syempre, alam nyo naman po, pag graduating student, may mga pangarap tayo sa buhay na gustong gawin. Pero dahil po sa nagkaroon ako ng ganitong sakit, nabago po yung direksyon ng buhay ko. So, hindi po ako nakapag-work noon. Nakagraduate naman po ako, natapos ko naman po siya. Pinilit ko po siyang matapos kahit na nag-undergo ako ng dialysis treatment, tapos papasok sa umaga. So, nakagraduate naman ako. Pero yung mga nais kong gawin noon na syempre magtrabaho, mag-provide sa pamilya, hindi ko na po nagawa. At yun po, nagpatuloy na ako sa hemodialysis treatment hanggang ngayon po. So almost 13 years na po siya. Okay. So si Ma'am Shirley naman, ano naman yung journey ninyo mula nung kayo ay ma-diagnose? Magandang araw, magandang hapon ulit sa lahat. Ako naman po ma'am, halos magkasunod lang din kami ni Sir Ray. Nag-start naman ako noong 2012. At saka biglaan talaga siya ma'am, like no symptoms or may mga symptoms pero hindi siya ganun ka visible. Parang nai-ignore siya dahil parang parang normal. Pero hindi talaga ako umabot sa punto na nag-collapse or ganon. So parang pinagwalang bahala ko lang din magpa-check up kasi. So hindi ko pala alam ng mga nung mga college days siguro nag-start na din kasi hindi na ako nakakapagpa-check up, ganon. So wala naman ding mga awareness dati, wala naman din kaming nababasa na mga pareho ngayon na mga awareness na ginagawa. So wala akong ka-idea na mataas na pala yung blood pressure ko that time na umabot siya ng 200. So, asymptomatic yun. And then, eventually, nung na-diagnose ako, yung CREA ko, umabot na ng 12, at saka yung BP ko, ang tataas na lahat ng mga lab results ko. So, dialysis talaga ako diretsyo. So, yun, medyo mahirap dahil kakagraduate ko lang, tapos kakastart lang din ng career ko, ng trabaho. Pero napilitan talaga akong huminto dahil ang hirap mag-adjust ng katawan, lalong-lalo na sa mental health, gano'n. So na-challenge talaga dahil hindi naman lahat ng tao naiintindihan kami. So mas pinili ko that time na magpahinga muna sa trabaho at sobrang hirap dahil ang mahal-mahal ng dialysis before at sobrang limited lang yung mga resources na pwedeng pagpunan. So life-changing talaga siya na pangyayari sa buhay ko.
masasabi ko talaga na hindi siya naging madali. Pero until now, nagda-dialysis pa rin ako, and 12 years and 7 months na rin ako ngayon this year. Ayun. So, na-mention mo, Ma'am Shirley, parang akala mo normal lang, parang wala lang. Pero paano ba nga ba malalaman? O kailan mo na lang malalaman na meron ka na palang ganitong sakit? So, sa case ko dati, wala akong idea dahil hindi naman ako ganun ka-health conscious. Kain lang ako ng kain ng mga bawal. Like, wala akong disiplina talaga. Guilty talaga ako sa part na yun. And hindi ako masyadong umiinom ng tubig. Panay soft drinks lang ako. Tapos instant foods, ganun, food chain. And hindi ako kumakain ng gulay, isda, ganun. So, nung in-explain sa akin ng doctor ko, nung na-dialysis na ako, parang wala na akong choice kundi tanggapin siya dahil parang nasabi ko sa sarili ko, part din siya ng consequence ng mga maling choices ko sa buhay ko. So, instead na magmukmok, instead na mawala ng pag-asa, pinilit kong aralin yung mga bagay-bagay sa dialysis, paano ito makokontrol or mamamanage, ganon. So, ayun, sa symptoms naman kasi, ma'am, hindi natin masasabi na pare-pareho yung symptoms na pinagdadaanan ng patients kasi depende yun sa mga dahilan ng pagkakasira ng kidneys nila. So iba't iba, may mga diabetes, like sa akin kasi yung hypertension ko at saka yung panay na UTI ko yung nag-trigger na mas mabilis nasira yung kidneys ko. Si Sir Ray naman, ano yung mga na-experience mong parang palatandaan or signs na ay nako, may mukhang iba na to? Alam nyo, same kami ni Ma'am Shirley kasi hypertension din ako noon. Umabot ang blood pressure ko ng 240. Sabi nga nung nurse noon, nung unang binipi ako, buti nakakalakad ka pa. So nung una po, binabaliwala ko lang. Akala ko simpleng sakit ng ulo lang kasi mahilig ako magpuyat noon eh. So akala ko normal lang siya, konting pahinga lang. Pero dumating yung panahon, nagkaroon ako ng damage sa mata. So nagkaroon ako ng hypertensive retinopathy. Doon ko pa lang nasimulan magpa-check up. Kasi dati hindi naman kami mahilig magpa-check up o yung mga regular routine na check up, hindi namin ginagawa sa family. So yun yung pinakamali ko na nagawa noon, na hindi ko binaliwala ko lang. Ang worst po noon kasi ang CKD po, pag lumabas na yung mga symptoms, ibig sabihin, nasa stages 3 to 4 or 5. So ako po noon, nung na-diagnose ako, stage 5 na agad at kinakailangan na agad mag-dialysis. So, sugod ako sa ospital at kinabukasan, pinabitan na ako sa leeg nung tinatawag naming IJ catheter, kung saan pag emergency para ma-dialysis ka, kakabitan ka nun. So ayun po, medyo nagulat ako, kakala ko isang beses lang siyang gagawin. Yung pala lifetime na siya. Yun ang nakakatakot sa chronic kidney disease. Ayun. Pero paano nagbago yung, meron bang mga biglang bawal ng kainin o paano nag-change yung inyong mga diet dahil sa pagkakaroon ng ganitong sakit? Alam nyo po, isa sa pinakamahirap at challenging dito sa sakit na to, yung pag-manage namin ng diet namin pag kami ay diagnosed na ng end stage. Kasi marami ng bawal talaga sa amin. Yung mga maalat na pagkain, kahit yung mga makolesterol, kasi yung mga pagkain po yan, na oras na napadami po kami, magiging imbalance po yung mga electrolytes namin, which is magre-result ng mga complications. So kailangan po namin ng strict diet. May sinusunod po kaming diet. At pinakamahalaga po, alam namin every month yung laboratory result namin para makita namin kung ano yung mga dapat namin kainin. So medyo maninibago po talaga kasi dito pag pag nagka-diagnose kayo ng chronic kidney disease, marami po siyang bawal talaga, hindi lang po yung basta yung pagkain, kailangan timplado niya, hindi masyadong maalat kasi pag sobrang alat, may chance po na magmamanas, yan, tataas pa lalo yung blood pressure. Doon po kami nahirapan talaga pag po ng mga pagkain namin. Si Ma'am Shirley naman, kayo po. Totoo yan, ma'am. Pinaka-challenging talaga sa
sa simula yung pag-a-adjust sa diet. Kasi minsan maraming nagtatanong sa amin na ano ba talaga yung dapat na diet ng isang CKD patient. So, sa sarili ko, nahihirapan talaga akong sumagot sa ganyang question kasi wala siyang ano talaga kasi pag sinunod mo lahat, halos bawal. Tapos pag hindi ka naman kumain, manghihina yung patient. So, yung ano lang namin is mag-stick kami sa moderation, kumbaga na tinatawag namin. So, and dapat as patient, as watcher, as mga bantay ng mga pasyente, dapat aware sila sa mga meaning ng bawat laboratories na ginagawa every month. Kasi isa yun sa guide na dapat hindi ka susobra dito. Sa sinabi ni Sir Ray na monthly labs talaga, chine-check yan. Kagaya ng mga prutas, sa akala natin na healthy siya dahil fruits, pero hindi lahat ng fruits ay healthy para sa mga CKD patient kasi maaari siyang magkaroon ng either mataas na potassium na magiging cause ng problema sa puso and hingal, ganun, chest pain. So dapat talaga maintain sa balance at saka sa moderation. Yun lang talaga yung paulit-ulit na sinasabi ko sa mga bagong patients na nagtatanong sa akin kung ano yung mga kinakain ko. Ganun lang, balance lang talaga. A little of everything but stick pa rin sa moderation. Tulad din ng tubig, stick kami sa 1 liter below na budget per day. Kasi hindi na kami mostly sa amin na matatagal na sa dialysis, wala na po kaming ihi, wala na po kaming output sa water. So, sa dialysis na lang talaga siya nakukuha. Kaya very strict kami sa pag-comply ng budget sa water or any liquid na form na intake namin. So, ganun siya. Ganun siya kahirap. So, ang balita ko nga, bawal din po kayo sa buko juice, no? Oo, kasi parang ang iniisip namin pag buko juice, pagpalinis ng kidney. Ganun. Pero hindi pala, no? Pa-explain nga yan, ma'am, sa mga hindi pa nakakaalam nito. Healthy siya sa mga functioning pa yung kidney, 100% functional pa yung mga kidneys. But sa amin, on our case na yung glomerulofiltration rate or yung function ng pag-filter ng kidneys ay mababa na sa normal, ay hindi siya advisable dahil magkakaroon ng fluid retention or magsistay yung fluid kasi hindi na siya nailalabas, ma'am. So, pag hindi siya nalalabas, nagpupunta siya sa iba't ibang parte ng katawan at nagkakaroon ng mga complications like congestions, mga iba't ibang magsusunod-sunod na yan lahat. Kaya tas mataas din sa potassium kasi yung buko juice or yung buko mismo. So hindi siya pwede i-advise na kainin lagi or inumin ng mga CKD patient, lalong-lalo na sa mga nagda-dialysis na. Okay. So, paano na lang maiiwasan para din mensahe doon sa mga iba na hindi pa aware, 'di ba? Ano ba ang mga paraan para maiwasan ng ganitong sakit? Nasa kinakain ba to? Nasa level ba ng asin o nasa level ng asukal ng kinakain? Paano ba? Sige, Sir Ray. Sir Ray na pa. Ayan po. Sa amin po sa mga chronic kidney disease patient, bilang mga advocate, meron po kaming tinatawag na 8 golden rules of kidney health. Yan. Una po, syempre, ang be active. Kailangan po may exercise talaga sa katawan para naman po magalaw-galaw yung mga kasukasuhan na napaka-importante po nun na maging active po tayo dahil lang alam naman po natin ang stress ang pinakakalaban natin. Pangalawa po yung blood pressure po. Kailangan nating i-monitor. Madali naman po mag-monitor ng blood pressure dahil sa mga clinic, meron ng mga nurse na nagbo-blood pressure at meron na rin po tayong mga digital na blood pressure. So kailangan kontrolado po yan. At tulad po ng blood pressure, kailangan rin po kontrolado ang ating sugar. Siyempre po, alam nyo po, ang top 1 po na cause ng chronic kidney disease ay diabetes. At ang top 2 naman po ay hypertension. Yan. Ang pang-apat naman po, kailangan po natin ng hydrated na ang katawan natin, kailangan natin ng sapat na tubig. So, uminom po tayo ng tubig palagi, no? Tubig lang hanggang maaari po kasi yung iba baka akala nila pwede yung juice or yung iba pang inumin, hanggat maaari yung tubig po. At panglima naman po, meron po tayong iwasan po natin yung mga bisyo. Kasi alam niyo po yung mga smoking tsaka yung drinking, meron din po yung reaksyon sa katawan natin katulad ng paninigarilyo, nakakasira po ito ng mga ugat. Pag nasira po yung mga ugat natin, hindi po dadaloy ng maayos yung
yung oxygen sa katawan natin, hindi lang po kidney ang masisira doon, pati po yung mga iba't iba nating organ. At pang-anim po, kailangan po nating iwasan yung mga over-the-counter medicine, no? Yung ina-abuse yung pag-inom ng mga pain reliever. So, medyo delikado po yun kasi alam po natin na hindi kontrolado yung pag-inom mo, hindi mo sinusunod din payo ng doktor. Pag naabuso po, masisira po talaga yung natin, yung organ, tsaka yung mga iba pang parte ng katawan. At meron ang pangpito po, yung ating kailangan po regular yung check-up natin. Kasi importante po yan na ma-monitor po natin lagi yung ating katawan. Doon po makikita yung mga resulta natin kung okay pa ba yung kidney natin, yung mga hemoglobin, kailangan po laging minomonitor yan. At yung panghuli, ang panghuli natin ay yung diet. Yun pala yung importante, no? Kailangan iwasan natin yung mga instant nga, no? Katulad nun, kagaya namin ni Ma'am Shirley, doon kami nadali sa pagkain na instant, yung fast food. So, syempre masarap siya pero pwede natin pero kailangan nating Moderate. minsan lang, hindi yung palagi. So ayun po yung 8 golden rules of kidney health po. Napaka-importante po niyan para po sa mga kababayan nating malaman para maiwasan pong magkaroon ng chronic kidney disease. Yan po. Ayun. Okay. So, ang dali lang pala no? Kung parang kala mo, ang daling gawin. Sana nga gawin ng lahat, no? Tapos, ito pala para lang pahabol question lang. May mga netizens kasi tayo na nagsasabi, mas madelikado daw sa kidneys ang asukal kaysa sa asin. Baka ma-explain natin yan ngayon, Sir Ray or Ma'am Shirley? Hindi ako masyadong familiar sa sugar kasi sa case ko naman hindi ko na-experience na tumaas. Pero kasi yung sugar, marami kasi siyang maapektuhan na sa ko lang ma'am ha, hindi din ako super sure kasi okay. Gaya ng mga pagkain na may mga preservatives. Mas grabe kasi yung nagagawa ng mataas na sugar kaysa sa asin. Kasi yung asin or yung salt is paano nga boss pa-rescue nga ng explanation. Sige nga Sir Ray, oo. Yan. Alam niyo po yung top 2 po na cause ng chronic kidney disease yung diabetes at hypertension. So yung siyempre alam naman natin yung diabetes dahil yan sa sobrang sugar sa katawan. So delikado siya. So alam niyo po karamihan po ng mga diabetic patient pag talagang hindi po nila na-control yung kanilang sugar, nauuwi po sa chronic kidney disease. At yun naman po katulad sa kabila naman po sa asin, pag nasobrahan ka sa salt, mauwi ka naman sa hypertension. So ang hypertension po pag hindi na kontrolado yan, kidney na po ang tatamaan yan. So talagang parehas po silang delikado. Wala pong kailangan po talaga parehas na monitor. Yun po. So, yun. Okay. So kayo na bilang mga mga opisyal, mga kinatawan ng Dialysis PH Support Group, paano nakatulong ang ganitong organisasyon sa inyo at sa mga iba pang kamiyembro ninyo? Sa akin po ma'am, sobrang laking tulong ng Dialysis PH talaga dahil before pa ako sumali sa support group na to, marami akong katanungan sa isip ko. So syempre doon sa support group na yon, maraming mga members doon na mas matagal na sa dialysis. So sa mga experience nila, marami kaming natututunan sa bawat isa. So sinishare namin yung mga experience namin, kung ano yung mga ganap namin sa araw-araw, kung paano namin na-manage yung sakit na CKD. Ganon, kasi hindi naman lahat ng impormasyon makukuha sa loob ng dialysis dahil nga sa sobrang limitado lang ng oras ng pag-explain ng doctor. So merong mga times na doon kami natututo sa support group, lalong-lalo na kay Sir Ray na mas nauna sila sa dialysis. So marami silang mga experience na nasi-share sa amin, hindi lang sa chronic kidney disease kundi sa paghingi ng mga tulong, mga financial support, medical support. Yun yung nagiging malaking bahagi ng pagsali ng support group. Marami kang matututunan sa loob ng
na grupo. So, ayun. Yan. Sir Ray, yan. May idadagdag ka, Sir Ray. Opo, alam niyo po, isa po sa pinakamagandang nagawa po namin sa Dialysis PH yung makapag-connecta po namin yung mga bawat pasyente. Iba po talaga pagkausap niyo yung kapwa niyo pasyente, magaang po sa loob, nagkakaintindihan kayo, nakakapagbahagi kayo. Tulad po ng sabi ni Ma'am Shirley, nakakapagbahagi kayo ng mga experience sa bawat isa. Napakalaking bagay po nito bilang gabay para po ma-manage yung sakit. At sa banda naman po sa tungkol po sa mga financial, dahil alam naman po natin ang pagkakaroon ng sakit ay kaakibat po niyan napakagastos na magnagamutan. Bilang sa grupo po namin, kami po ay nag-share kung saan po namin pwede makakuha ng medical assistance, at isa po rin sa layunin ng grupo namin, ilapit yung mga pangangailangan ng mga dialysis patient sa ating government. Yan po ang pinaka-importanting ginagawa namin ngayon. Yung mga benepisyong kailangan po ng mga dialysis patient, unti-unti po nilalapit namin, at unti-unti naman po natutupad naman. No? Alam niyo po, nakaraan lang po, isa pong bagong benepisyo ng PhilHealth kung saan po yung allotment po para sa the hemodialysis treatment, nilakihan na po nila. At meron pong mga benepisyo ngayong bago na meron pong mga centers na wala nang babayaran, wala nang gagastusin. At sana po patuloy pa po namin gagawin ito para po naman mabawasan ang hirap ng mga pasyente at maibigay na yung tamang pangangailangan ng mga pasyente, lalo na yung mga indigent na kababayan po natin. Ayan. Tapos, pero paano ba natin pwedeng ma-improve ang awareness? Kasi marami din siguro hindi pa, o siguro in denial, o mga nangbabash lang sa mga ganitong klaseng sakit na hindi pa naniniwala. Alam niyo po, ma'am, kasi itong sakit na to, ngayon pa lang po talaga nalalaman ng mga kababayan natin. At nakakatakot po kasi wala na pong edad na pinipili. Dati po itong sakit na ito karaniwan po para sa matatanda. Pero ngayon, meron pa pong mas bata sa amin ni Shirley na nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kaya napaka-importante po sa amin yung awareness. So aktibo po ang aming samahan na sumasali po sa iba't ibang activity. Kasama rin po ang iba't ibang institusyon, pati po ang ating gobyerno, para po ipaalam sa mga kababayan natin kung gaano po kahalaga ang kalusugan ng ating mga bato at pangalagaan ng ating sarili. Dahil alam niyo po, ang mga sakit na ganito, duktong-duktong po siya. Alam niyo po, dati pinupush po namin chronic kidney disease lang. Pero ngayon meron ng cardiovascular, meron ng metabolic disease, tapos itong renal, yung CRM na tinatawag namin, duktong-duktong na siya. Ganun na po kasi nangyayari sa mga kababayan natin. Karamihan po ng mga pasyente may problema na sa kidney, biglang magkakaroon sa puso, tapos yung metabolic, naging diabetic na rin. So ito po yung sinusolusyonan namin kasi alam niyo po yung mga pagkain natin yon, ibang-iba na po talaga. Kailangan nating bantayan yan at kailangan na po nating ipalam sa mga kababayan natin yung early screening. Napaka-importante po, no? Lalo na po ngayon may programa po yung ating gobyerno, especially yung PhilHealth, meron silang e-consulta. So ito po yung programang ila-launch nila para po ang lahat po ng miyembro ng PhilHealth na kababayan natin magkaroon ng libreng check-up at libreng gamot, pati mga libreng laboratories para ma-monitor po nila yung sarili nila at mailayo po sa mga malulubhang karamdaman. Okay. At pagdating naman sa mga polisiya ng ating gobyerno, ano po yung nakikita ninyo na pwede pang idagdag para rin matulungan ng iba na or mapababa natin yung bilang ng mga may CKD, maiwasan ng ganitong klaseng sakit at iba pang mga non-communicable diseases gaya nga ng mention yung heart disease, cancer, diabetes, etc. etc. Ay, dagdag ko lang, Ma'am Ha. Sa ngayon kasi, Ma'am, hindi lahat nabibigyan ng oportunidad na makapagpa-check up. Kasi may mga misconception yung ibang patients, lalong-lalo na nakafocus sila sa dialysis lang na magiging okay sila as long as nagdi-dialysis. Kasi, Ma'am, sa dialysis, araw-araw na lumilipas, marami siyang nagagawang komplikasyon. So, example, kidney lang yung problem mo, sa susunod na mga araw, magkakaroon na ng mga possibilities na maapektuhan yung puso dahil sa frequent na pagdadialysis, and meron ding mga times na yung lungs naman naapektuhan, and iba't ibang parte, yung liver, mga ganon. So, maraming nagtataka kung
nag-comply naman daw sila sa dialysis, pero bakit hindi same yung yung length of anong tawag dito, yung pag nila, yung iba mas napapaaga yung pag-expire, ganon, na nag-dialysis naman daw sila. Kasi naka lang yung nila naka-focus lang sa dialysis kasi hindi naman natin ma-blame dahil mahal din talaga magpa-check up lalo na sa PF ng doktor kapag private. Tapos pahirapan din kung sa public ka naman kasi sa pila ka din talaga kasi hindi lang naman CKD yung pipila doon, marami pang may mga ibang karamdaman, so ganun. So hopefully na mabigyan talaga ng mas pang yung natin, healthcare yung sa lipunan natin para mabigyan lahat ng opportunity na makapagpa-check up talaga, lalo na sa mga cardiologist, sa mga pulmo nila, kasi importante yun man, isang napakalaking impact kapag kumpleto yung check-up mo talaga sa doktor mo. Kasi mas lesser yung chance na magkakaroon ng mga possible complications in the future. Kung meron man, at least naaagapan na mas maaga. Hindi na darating sa punto na mas complicated na or too late na, ganun. So yun lang. Lang talaga, mas pa talaga na healthcare na quality. Mas improved quality, funding din, Tapos, equal healthcare quality or ganun ba? Yan, ma'am. Para mabigyan lahat ng chance talaga na mas humaba pa yung buhay. Kasi hindi naman din madaling magpa-kidney transplant, hindi ganun kadali. So at least na-prolong, natutulungan yung mga pasyente na mas ma-extend pa yung buhay. At isama pa at magawa pa nila ng normal yung mga daily activities na gusto nila. Kasi ang dami-daming mga batang dialysis patients ngayon, ma'am, na hindi na nabibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho, makapagtapos ng pag-aaral dahil nga parang kinain na ng CKD yung buhay nila, parang gano'n. Hindi na nabibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho dahil may mga discrimination minsan sa sa health conditions, gano'n. So, isa din sa sinusulong namin na magkaroon ng chance yung mga able pa na mga PWDs like us na makapagtrabaho din. Kasi malaking factor na magkaroon ng sariling income at saka at the same time sa mental health, nakakatulong siya na may diversion aside sa sakit. Ayun, okay. How about Sir Ray? Kasi meron din tayong ina-advocate bilang kapartner ng Healthy Philippines Alliance din ng Dialysis PH Support Group na food labeling policy. Makakatulong din ba yon sa mga CKD patient? Alam niyo po ma'am, kung noon pa man po ay alam ko na po ang FOPL talagang malaki. Siguro po hindi po ako nagda-dialysis ngayon kasi malaking tulong po na malaman natin kung ano po yung mga kinakain ng mga kinakain ng mga kababayan natin, lalo na yung mga content nito. Kung maalat ba ito, sobra ba sa alat, sobra ba sa asukal, o mataas yung mga delikadong content nito. So maganda po sana talaga kung maipatupad ito. Ito po yung pinakakailangan natin ngayon dahil sa lumalalang pagdami po ng iba't ibang sakit, hindi lang po yung sa kidneys. No? Kung alam po ng mga kababayan natin, napakarami na po ng mga kababayan natin na may sakit, iba-iba po. Mula po sa simpleng hypertension, nauuwi na sa mas malala pang mga sakit. At alam niyo po, 'di ba, mapapansin po natin ngayon, syempre ang health natin medyo napag-iiwanan. So ito po sa gusto po natin na mailatag ng gobyerno yung universal healthcare. So malaki pong bagay ito, lalo na yung primary care para sa mga kababayan natin, para sa una pa lang po makontrol na yung mga sakit na hindi na lumala pa at mailayo sila sa malubhang karamdaman. Kasi pag nagkaroon sila ng karamdaman, mababago na po yung buhay nila. So ganun po ka-importante yung mga bagay na pinapatupad natin ngayon. Sana po matupad ng gobyerno, handa po tayo makipagtulungan sa kanila para po sa ikabubuti po ng health system ng bansa. At isa rin po sa gusto namin ipaabot sa gobyerno, magkaroon po ng mga project po na talagang makakatulong po na kung saan po ang kaming mga patient group makakapagbigay ng mga
idea para po talagang yung ilalatag nilang mga proyekto at tunay pong pakikinabangan ng mga kababayan natin. Kasi yung experience po namin, yan po yung pinaka mai-share namin sa government para yung mga batas na magagawa nila para talaga sa mga tunay na nangangailangan mga Pilipinong mga nagkakasakit. So, ayun po. Ayun. Salamat, Sir Ray. Ito, mayroon lang tayong parang phone-in or text-in question. Baka may comment lang kayo, no? Meron kasi mga gym enthusiasts, yan, yung mga nag-workout na tumatangkilik daw sa Coke Zero, yung mga zero sugar na mga inumin. Ano ba masasabi niyo doon? Makakatulong ba to o makakasama lang? Alam niyo po kasi, ang akala po kasi nila porket no sugar, okay na. Pero yung mga ganitong inumin po, meron po siyang mga alternative na ingredients na which delikado rin po sa atin. No? Alam naman po natin, nakita ko na po ito na meron po siyang ingredient na maaari pong pagmulan ng malubhang karamdaman. Naiwasan nyo nga po yung sugar, pero category pa rin siya as soft drinks. Alam naman natin pag sinabing soft drinks, masarap siya pero delikado talaga. So hangga't maaari po, iwasan po natin at mag-stay lang po tayo sa tubig. Kasi alam niyo po pag nagkasakit, lahat po talaga ng aspeto ng buhay babaguhin. Hindi na po pwedeng ibalik. Karaniwan po ganun. Pag nagkasakit tayo, yung katawan natin, palala na pala. Katulad po sa amin sa chronic kidney disease. Nung una po, okay lang, ganyan lang. Masakit lang ang ulo. Pero yung kita mo masakit, pati bulsa. O ganun po kalala ngayon. Tama. Okay, so ito na lang, may panghuli kayong paalala, mensahe sa mga iba pa na diagnose at medyo syempre napanghihinaan ng loob, ganyan. Baka may mensahe kayo. Charlie? Ay, okay. So, yun lang, sa mga hindi pa membro, as much as possible, wag na kayong mangarap maging membro dito. So, ano na tayo ngayon, nasa stage na tayo na dapat mulat na yung mata natin. Huwag na tayong denial kapag may naramdaman tayo, pa-check up tayo kagad. Huwag tayong magsa-self-medicate. Huwag tayong mag-a-assume lagi na pareho yung nararamdaman mo sa kanya, sa nararamdaman mo. So, pag may feeling nyo nakakaiba na, pa-check up na kagad para ma-address kagad yung problema and hindi na tayo umabot sa punto na magkaroon ng lifetime na karamdaman kasi hindi talaga siya magiging madali. So sa amin na nandito na sa sitwasyon na to, wala kaming ibang pwedeng gawin kung hindi magpatuloy sa buhay. Hindi man madali, lalong-lalo na sa financial, mental, physical, kasi araw-araw nag-iiba yung kondisyon ng katawan namin. Maaring ngayon, okay kami, the next day, hindi na naman. So ganun na lang. Lang tayo, hanapin natin yung motivation natin at inspirasyon sa bawat araw para patuloy tayong lumaban at maging inspirasyon sa bawat isa para hindi tayo panghinaan ng loob. Kasi alam naman natin na may plano talaga si Lord para sa atin. So yung yung magiging ang gagampanan na lang natin is itrabaho na lang kung ano yung wag tayong madi-discourage na may sakit na, hindi na makakapagtrabaho, hindi na magiging normal ang buhay kasi mas marami pa tayong pwedeng gawin sa kabila ng ganitong sitwasyon. So, laban lang. Yun. Sir Ray. Ayan. Para po sa mga kababayan natin, tunay po na prevention is better than cure. So, wala pong pinakamabisang gamot kundi ang prevention. No? Iwasan po talaga nating magkasakit. Tulad po ng sabi ni Ma'am Shirley, kailangan magpa-check up po tayo. Huwag po tayong matakot sa doktor. Kasi yung early prevention, yan po talaga yung pinaka-importante para kasi pag nandun na kayo sa sitwasyon na may sakit kayo, magpapatong-patong na yung problema. At para naman po sa mga katulad namin na sa ganitong sitwasyon na po, kami po ay nag-iimbita na sumali po kayo sa Dialysis PH Support Group. Open po ang aming grupo sa Facebook po. I-search nyo lang po. Libre pong sumali. Kahit sino po talaga pwedeng sumali basta gustong matutunan ang tungkol sa chronic kidney disease. Ayan, maraming salamat po sa Health Justice Philippines sa pagkakataong ito na kami po ay naimbitahan nyo. Isa po kasi sa advocacy talaga namin ang awareness. At yan po ang aming misyon na maipaalam sa mga kababayan natin kung gaano po kahalaga ang ating kalusugan. Kaya pagyamanin po natin. Kaya mga kabato, laban lang. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat.
Thank you very much. Very comprehensive ang ating naging diskusyon. Salamat Sir Ray, salamat Ma'am Thank you po. Shirley. Salamat At din po. maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Ako po ulit si Patricia Reyes at hanggang sa susunod na episode ng Health Justice Talks, Usapang Kalusugan at Batas.